Pag-usapan naman natin, mga kababayan, itong si Baste Duterte. Sabi ni General Torre. Di ba mga kababayan, nakala ko ba sasampalin mo ako? Nagkita na po, di ba? Itong si Torre at si Baste Duterte, mga kababayan. Pero bakit ganun? Itong si Baste Duterte, napakatahimik. Kala ko ba sasampalin mo itong si General Torre? Bakit nung dumating ka doon sa hearing, ang sinabi lang niya, mga kababayan, nagtanong lang siya, ito lang ata yung nakita ko ha. Di ko alam kung ito lang yung nakita ko, pero parang hindi naman nakapagyabang itong si Baste Duterte doon. Ang nakita ko lang talaga, mga kababayan, itong tanong niya na to. Sabi niya, the 13-day operation at the Kingdom of Jesus Christ compound has raised questions from citizens on the integrity and legality of the said operations. Are these operations being done by the PNP is still within the bounds of the law? Are the rights of the people being respected and protected? These are the critical questions that demands answer. Diba? Yan lang yung tanong niya, mga kababayan. Parehas din pala ito ni Bato eh. Walang alam pagdating, mga naupo sa pwesto, naging mayor, anak ka ng tinapa, pero hindi alam yung sinasabi ng batas. Naglabas na nga po ang Court of Appeal na sinasabi, according dun sa ibinalita natin, sinabi rin ni General Torre yan. Kaya nga, ijinang ng Court of Appeal yung mga TPO, mga TRO na yan, yung mga protection order nila, di ba? Para paalisin yung mga pulis dahil it is bound, mga kababayan, it is bound of the law. It is under the rule of law ng Pilipinas yung ginagawa ni General Torre. Ang pagsiserve ng warrant, wala pong timeline. Yan po ang katotohanan dyan. Masyado lang nagmamagaling itong mga abogado ng Kingdom of Jesus Christ. Kasi hinaharangan nila. Diba? Hinaharangan nila na hindi mahuli itong si Kibuloy. Ang tanong pa, are the rights of the Filipinos being respected and protected, mga kababayan? Unang-una, para kanino ba ang ginagawa ng mga pulis? Di ba para sa mga Pilipinong naging biktima di umano ni Kibuloy? So, doon pumapasok yung rights of Pilipino that we respected and we need and we should have at least, mga kababayan, an answer to their queries, to their allegation. Dapat kaya ipinapatupad nila General Torre ang paghuli dito. Kung hindi nyo nakikita yung respected o yung respect, yung protection sa mga mamamayang Pilipino, well, mga kababayan, hindi po totoo yan. The reason why is because yung resistance nila ay talagang mataas. Hinaharangan nila ang mga kapulisan natin. If they are going to cooperate, then there's nothing. There's no such thing that will going to happen like this. Wala pong mangyayari na mga sakitan, walang mangyayari na kung ano-ano pa. Kung ibinibigay lang nila yung pagkakataon, kung wala naman talaga si Kibuloy dyan, why don't you help our PNP para mahalughog yang buong KOJC? Yun lang yun eh. Sabi niya pa, these are critical wala na pala, di ba? Critical questions daw that demand answer. Nasagot na natin, nasagot na ni General Torre. Baste, ngayon lang namin nalaman, naging mayor kayo, wala kayong alam sa batas. At bakit Baste, mayor ka, bakit ngayon ka lang lumabas ng iyong lungga? Nagtatago ka ba at natatakot kay Torre? My God, I hate drugs. Nagtatago ka ba kay Bato? Sabi mo, pag nakita mo itong si General Torre, ay masampal mo kaagad. Pribilehiyo sa'yo na masampal mo ang isang general. Bakit wala po kaming nakita?
Nagtago na ba ang iyong yagba doodles sa iyong bunganga? Kayo, anong masasabi nyo mga ka-GP? Matapang ba si Baste? Ba't ngayon lang nagpakita? Ngayon lang nag-surface? Diba dapat noon pa lang, habang nagkakaroon ng eksena dyan sa KOJC, edi dapat nagpakita na si Baste? Wala eh. Nagtatanong, legal ba yung operation ng mga pulis? Mga kababayan, kung ang CA ay naglabas na binasura yung TPO na inilabas ng RTC ng Davao, it is clear na tama ang ginagawa ng mga pulis. It is clear that they are abide the rule of law of the Philippines. Di ba, Mama Evangeline na Camilosa? Sabi ni Sheng, no to the thirds. Wilfredo Leonardo, ngayon lang ako nakakita na senador na gusto huwag huliin ng isang wanted pugante at nananawagan na itigil ang warrant of arrest. Kasi, mga kababayan, yan ang sinasabi nila na dapat protektahan daw ng presidente ang ating mamamayang Pilipino. At ang sabi pa nga nung lalaking mataba, dapat ang pinoprotektahan daw ng mga pulis ay hindi daw ang presidente. Ang pinoprotektahan daw dapat ng mga pulis yung nagbabayad ng tax. Ang tanong, mga kababayan, nagbabayad ba ang Kingdom of Jesus Christ ng tax? Di ba po, ang simbahan ay separate state. They are tax exempted. Unless sila po ay di ba? Sila ay mag-sign doon sa SEC. Pero pag wala, kaya nga hindi ma-audit. Kaya palagay nyo, mga kababayan, yung kingdom na yan, taguan yan ng lahat. Palagay ko yung pera ni Duterte, nandyan. Lahat ng mga nakamkam nila nung panahon nila na nanggaling sa China, nanggaling sa Pogo, nanggaling sa droga, nandyan nakatago lahat. Bakit? Hindi po yan pwedeng i-audit. Pero ito pag napatunayan na lahat yan ay galing sa masama, pwedeng i-sequester ang ari-arian ni Kibuloy. Sabi ni Miss Jasmine, yung tax namin, nilulustay din naman ni Sarah. Tambalustay. Kaloyal Milestone, shoutout. Sabi ni Sheng, action speaks louder than words, Baste. At Bernald, hindi man lang nananawagan ng KOJC na lumabas si Kibs. Demanding pa. Di ba? Hindi, no. Eto naman, ang punto ko lang dito, Baste. Kung sana magsasalita ka, dapat yung may paninindigan, mas mukhang lalaki pa sa yung kapatid mo, nanununtok eh. Ikaw, sampal ang gagawin mo. Nakita mo na si Tore, hindi mo pa sinampal. Kasi kung sinampal niya si Tore, baka humanga pa ako sa kanya, aba, lalaki to. Lalaki to. Nanampal ng pulis. Diba? Wala, mga kababayan, walang bayeg. Diba, Ma'am Sonia Belmonte? Welcome dito sa ating channel, Ma'am Sonia. Ngayon lang kita nakita sa live Sharon Alvarez, nawalan nga ang bayag si Baste at INC under investigation na sila ng AMLA. Alam niyo mga kababayan, hindi yan basta-basta rin makikita ng AMLA. Bakit kanyo? Nakita nyo yung kanilang pamamaraan kung paano lang nila pinapasok at nilalabas yung pera? Gamit po yung mga pangkaraniwang tao. So kung hindi rin naman machicheck yan ng AMLA, yung mga pangkaraniwang tao, wala rin pong mangyayari. Diba? Sabi ni Honey B, mananampal kalaking tao? Yun po ang sabi niya Sasampalin daw niya si General Torre pag nahanap niya, pag nakita niya.
Sabi niya pa nga kay General Torre, hindi ko kilala yan, ngayon ko lang nakita yan. Tapos biglang banat niya, di ba tinapon lang din yan dati? Dahil mayroon yan na may partisan daw itong si Torre kaya tinapon dito sa Maynila. Tapos nung sa Maynila naman, nagka-problema to si Torre doon kay Gonzales, yung road rage. Pero matagal ko nang kilala to si Torre, noon pa. Kaya nga sabi ko, hanga ako dito dahil nung nagka-problema siya doon sa kay Gonzales na parang kinampihan niya ng konti, mga kababayan, inamin niya, nagkamali ako. Dahil parang binigyan ko ng priority, parang bini-IP ko itong si Gonzales, nag-resign siya sa trabaho niya. Oh, di ba? Yun ang tao na sign ng isang magaling na leader. Sabi ni Loreto Kalimlim, baste, duwag, walang brief. Sabi ni Ma'am Luz Angeles, baka pag sinampal niya si General Torre, baka sumabog yung bayag niya. Sabi ni Kaloyal Malstan, nagtago nga yan sa si Baste. Na yan, Baste na yan, maisog lang. Sa ay amoy kilikili yan. Ano? Hindi ko maintindihan. Amoy kilikili si Baste? Naamoy mo, Ma'am Kaloyal Malstan? Hindi kasi may unang motion science, may unang may unang tawag dito 2-0 to. May area of responsibility nung una. Di ko alam kung saan yun basta province din. Tapos dinala siya dito sa Maynila. Inalis kasi siya doon na pagbintangan ata na may partisan itong si General Torre. Pero buhat nun, hanggang doon na lang. Naging exam pa namin siya nung kami po ay ako nagwardya. Nung napunta ko sa BPI, naging exam namin yan. Kasi maghanap daw kami ng pulis na pwede naming, ewan ko ba bakit para kaming estudyante nun. Nung nagwagwardya lang, pinahanap pa kami na parang thesis. May report kami na itong tao na to, sino ba yung napipili nyo? At anuhin nyo kung bakit magaling siya at dapat tularan. Bakit siyang dapat hangaan. Ganon, gwardya kami tapos pulis yung pinapa-double check sa amin. Si Torre yung napili ko, kaya doon ko siya nakilala. Nakausap ko yan rin ako sa kanya, nag-interview rin ako sa kanya. Mac J, shoutout from Lakay, Itimandaluyong. Shoutout Mac J, motion science need bumatak muna si Baste para maging maisug. Kulang daw sa tuli. Ma'am Evelyn Hernandez, kanino pa magmamana ng kabubuhan at katangahan ang tatlong bugok na yan kundi sa ama nilang si Duterte. Walang ginawa kundi pagtakpan ang mga Duterte ni Kibuloy. Mga Duterte at Kibuloy, di ba? Elena Akpal, shoutout po from watching from Vancouver, Canada. Shoutout po sa inyo mga kababayan Okay, so kita-kita po tayo muli mga kababayan sa mga susunod nating live stream. Miss Jasmine, duwag man po yung KOJC SMNI, nag-comment akong manyak yung pastor nila. Kinik-out ako sa live. Anako, mga kababayan, yung mga yan, kapag nadudurog mo, nang kick out talaga yan. Pero lang yung mga maliliit pa na channel, hindi sila mag-kick out kasi pakikinabangan pa nila kayo. Ganun yun. Diba? Okay? So thank you sa inyo lahat mga kababayan. Maraming salamat po. Saludo tayo lahat kay General Torre sa kanyang katapangan, sa kanyang kakisigan. Siya po ang tunay na maisug. Diba? Ma'am Smooth Jazz with Rusty. Shout out. John Papilera. Ganda ng pangalan. John Papilera. Loreto Kalimlim. Sara Tapang, pulong tago, baste uwi bahay, iyak. Sabi ni Ma'am Rosalinda Elopre, abso bloodaludly. Correct ka, Sir Idol. Kaya protected ang KJC dahil nandyan ang yaman ng mga Duterte at Kibuloy. Parehas tayo. Naniniwala dyan. Ma'am Gemma Ramirez, Cheryl C.I., late na pala ako, Sir GP. Okay lang, walang problema. Manonood naman kayo ng replay. Diba? Bye guys, see you there. See you later. Nagiging Robin Padilla na ako We walk extra mile. Hindi pala. Sabi niya pala, we walk the extra mile.